Kinuha ni Jin Sohan ang tasa malapit sa kanyang bibig at nagsabi, "Makikipaglaban ako sa White Heaven Demonic sa lalong madaling panahon." Uminom siya ng kanyang inumin. At nagpatuloy, "May iba pang mga kaaway na naghahabol sa akin din. Hindi ba't ako lang ang makikinabang kung magbuo tayo ng alyansa?" Nabigla si Heron at gustong magsalita, pero nagpatuloy si Jin Sohan. "Kung may ibang bagay na hindi ko alam na maaari kong maitulong sa Tang Clan, sabihin mo sa akin. Pag-iisipan ko kung ano ang magagawa ko." Habang tinitingnan ni Yu Chen si Jin Sohan, naisip niya, hindi lang siya magaling sa martial arts, nakuha rin niya ang mataas na posisyon sa alyansa at namanipula pa niya ang usapan kung saan kailangan naming ipaalam ang aming sitwasyon. Sinabi ni Heron, "Narinig ko na tinulungan ka ng Jungan Sect at ng Mounte Sect." Sumagot si Jin Sohan, "Oo, may kapatid ako sa Mounte Sect at may katulad na mga pagpapahalaga kami ng Jungan Sect. Binigyan ko sila ng pinansyal na suporta at ang White Heaven Demon Cult ang aming karaniwang kaaway." Nagtanong si Heron, "May kapatid ka sa Mount HK?" Kinumpirma ni Jin Sohan, "Oo." Naisip ni Heron na siya ang nagtatanong ng lahat, hindi pa siya nakipag-usap sa mga anak ng ibang mga clan. Habang nagbubuhos ng inumin sa kanyang tasa, sinabi ni Yu Chen, "Wala namang pagmamadali. Marami pa tayong maiinom, kaya dahan-dahan lang tayo." Sumang-ayon si Jin Sohan, "Sige." Uminom pa sila ng isa pang beses. Pagkatapos ay sinabi ni Jin Sohan, "Sa totoo lang, narinig ko na ang mga nakatagong sandata ng Tang Clan ay ang pinakamaganda sa Jungan. Napakahanga nga nila." Hindi nakapagsalita si Heron. Naisip ni Yu Chen, may magandang mata siya. Nagsalita si Yu Chen, "Ang tao na pinakamagaling sa mga nakatagong sandata ay nakakakuha ng espesyal na palayaw sa Tang Clan. Ang ating tagapagmana rito ay nakuha ang palayaw na hidden cake." Nagsingit si Har ayon, "Uncle Yin, tama na." Nagpatuloy si Yu Chen, "Ayos lang. Sinasabi ko lang ang totoo." Sinabi ni Jin Sohan, "Kaya ikaw ang pinakamahusay pagdating sa mga nakatagong sandata?" Sumagot si Heron, "Syempre hindi. Bata pa ako at marami pa akong kailangang matutunan. Binigyan lang ako ng titulong yun dahil ako ang tagapagmana. Marami pang ibang eksperto." Ngumiti si Jin Sohan, "Kaya marami pang eksperto pagdating sa mga nakatagong sandata, maliban sa iyo. Pero ikaw ang hidden peak, hindi ba?" Nawala ng salita si Heron at nagsabi, Yun." Tumingin si Yu Chen kay Heron na may pagkabahala. Ngumiti siya at naisip, "Hindi ko pa nakita si Heron na ganito kalito." Tumayo si Yu Chen mula sa kanyang upuan at nagsabi, "Mag-enjoy kayo sa pag-uusap ninyo. Kailangan ko ng sariwang hangin dahil sa lahat ng alak." Sumagot si Heron, "Sige, uncle." Umalis si Yu Chen at naisip, mukha silang magkasundo. Nakakatuwa talaga ang pagiging bata. Habang naglalakad sa labas, dumaan siya sa isang madilim na makitid na daan, tumalon sa bubong, at naisip, "Ngayon, tingnan ko nga ang mga tauhan ni Jin Sohan." Nakita niya ang isa sa mga ito na nagmamasid. Oh, sa ganitong chi, tiyak na tauhan ito ni Jin Sohan. Ang tauhan ay kumakain ng candy na may asukal. Naisip ni Yu Chen, isang martial artist ng unorthodox faction na basta-basta lang kumakain ng matatamis. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga tauhan na nakaupo sa mesa, relaxed. Lahat sila ay mga tauhan niya, pero talaga bang unorthodox sila? Ang kanilang chi ay medyo magaspang at may kalayaan sa kilos, pero sila ay napakamaginoo. Naalala ni Yu Chen ang mga sinabi ng kanyang kapatid, "Pagmasdan mo ang mga tauhan ni Jin Sohan, makikita mo kung gaano siya kadakila." Ngumiti si Yu Chen at sinabi, "Kahanga-hanga." Samantala, sa loob, umiinom si Jin Sohan. Sinabi ni Haran, pinuno ng alyansa, "Naaalala mo ba ang batang may mantsa ng candy?" Sumagot si Jin Sohan, "Ibig mong sabihin si Wu Jamie-young?" Sinabi ni Haran, "Oo, naaalala mo pa ang pangalan niya. Pinuntahan namin siya para alamin kung saan ka pumunta, pero inisip niya na kami ay mga kaaway mo. Hindi niya sinabi kung saan ka pumunta. Siya ay medyo matapang na bata. Sinabi niya na balang araw, magiging tauhan ka niya kapag siya'y lumaki na." Habang nagbubuhos ng isa pang inumin si Jin Sohan, sinabi niya, "Tauhan." Nagpatuloy si Heron, "Akala ko ipinangako mong tatanggapin mo siya." Hindi nagsalita si Jin Sohan at nagpatuloy lang sa pagbuhos ng kanyang tsaa. Naghintay si Heron sa kanyang sagot tungkol sa bagay na yun. Tinanong ni Haran, "Maaari ko bang itanong kung bakit sinunog mo ang Northern Heaven Master Sect?" Sumagot si Jin Sohan, "Ang dahilan, ha? Pinatay ko sila dahil sa mga candy." Tuwang-tuwa si Heron at nagsabing, "Nakikinig ako."
Ipinaliwanag ni Jin So-han, malamang alam mo na pagkatapos mong makita si Woo Jae-mi, hindi siya nakakakain ng maayos. Ibig sabihin, mas lalong nagugutom ang kanyang lola. Malamang ganoon din ang kalagayan ng mga taga-nayon sa paligid. Sa kabila nito, kailangan pa rin nilang magbigay ng pera sa Northern Heaven Master Sect. Kaya't pinatay ko ang pinuno ng sekta na kumuha ng pera at sinunog ko ang Northern Heaven Master Sect. Yumuko si Heron at nagsabing naiintindihan ko. Nagpatuloy si Jin So-han, dahil nasa usapan na tayo, hayaan mong itanong ko ito, bakit walang ginawa ang Tang Clan tungkol sa Northern Heaven Master Sect? Hindi sumagot si Heron. Dinagdag ni Jin So-han, minsan, nakilala ko ang Wudang Sword Immortal noon at sinabi niya ito sa akin, ang pagpatay ko kay Jay Galpo at ang pagpatay niya kay Jay Galpo ay magkakaibang bagay. Nirerespeto ko pa rin siya, pero may ganoong mga iniisip ako, kung lahat ng mga ganitong masasamang tao ay kumakalat, bakit pa ako mag-aabala na matuto ng martial arts? Tahimik si Heron. Nagpatuloy si Jin So-han, hindi ko babaguhin ang aking mga kilos para sa mga taong karapat-dapat mamatay, maging sila man ay mula sa Orthodox faction o Demonic faction, o kung ang kanilang palayaw ay may salitang demon o hari. Hindi ito mahalaga sa akin. Pagkatapos marinig ito, tanong ni Jin So-han, ang panukala ng Tang Clan para sa alyansa, may bisa pa ba? Muling nanatiling tahimik si Heron. Sinabi ni Jin So-han, hindi mahalaga sa akin ang alyansa, pero umaasa ako na magiging mas aktibo ang Tang Clan sa Sichuan. Nagtanong si Heron, mas aktibo? Sumagot si Jin So-han, tama. Umaasa ako na magiging mas maalaga kayo sa mga tao ng Sichuan. Kung gagawin niyo yun, wala na sa akin kung magbuo tayo ng alyansa o hindi. Kung magkaroon ng pagkakataon, magtulungan na lang tayo sa laban. Yumuko si Heron at nagsabing, sige. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Yu Chen-sain at nagtanong, nasaan na ang trouble leader na si Jin? Nakaupo si Heron sa mesa at sumagot, sabi niya, huli na raw kaya umalis na siya. Inanyayahan niya ako na maghapunan bukas sa isang malapit na inn. Sinabi ni Yu Chen, ganun ba? Mukhang wala namang masama doon. Ngumiti siya at nagpatuloy, ano naman ang tungkol sa alyansa? Sumagot si Heron, kung naaayon ang gusto natin, sa tingin ko, maaari tayong magbuo ng alyansa kahit hindi na dumaan sa mga formalidad. Gusto kong makausap mo pa siya bukas. Umupo si Yu Chen sa upuan at nagsabi, sige. Nagtanong si Heron, gusto mo bang tingnan ang kanyang mga tauhan? Kung saan si Yu Chen ay tumugon, totoo, kakaiba sila kumpara sa mga alam natin mula sa unorthodox faction. Sa tingin ko, tama ang kapatid ko nang sabihin niyang hindi natin dapat husgahan ang mga tao base lang sa chismis. Sumagot si Heron, naiintindihan ko. Sa loob ng kanyang silid, si Jin So-han ay nakatayo ng crisscross at nagme-meditate. May kumatok sa pinto at nagsabing, Sir, tinawag niyo po ba ako? Sumagot si Jin So-han, sabihin mo kay Mac Isle na pumunta muna sa Guangyuan. Iwanan niya ang mga sugatan doon at magtungo sa Shangan pagkatapos palitan ang mga tauhan upang sumama sa atin sa labas. Tumugon si Haro, naiintindihan ko. Nagpatuloy si Jin So-han, pupunta ako sa inn kung saan nakatigil ang Tang Clan bukas. Gusto ko ring nandun ka. Umiling si Haro at nagsabing, oo, sir. Dagdag pa ni Haro, makikipaglaban ka ba sa kanila? Sumagot si Jin So-han, hindi, pag-uusapan namin ang aming alyansa. Nagulat si Haro at nagsabing, alyansa kasama ang Tang Clan. Kumpirmado ni Jin So-han, oo. Yumuko si Haro at nagsabing, nandun ako. Pumikit si Jin So-han at naalala ang pag-uusap nila ni Heron sa inn. Sinabi ni Heron, kung ipagtanggol ka ng White Heaven Demonic Cult sa Shanggi, susunod na aatake ang Sichuan. Tila ang dapat gawin ng Tang Clan ay sumali sa laban sa tabi ng mga martial artist ng Shanggi. Tugon ni Jin So-han, kung tutulong ang Tang Clan sa akin, kahit sino pang kaaway ng Tang Clan simula ngayon, magiging kaaway ko na rin. Ngumiti si Heron. Kinabukasan, tumayo si Jin So-han sa harap ng inn at pumasok. Tinanong ni Heron, nakapagpahinga ka ba ng maayos? Tumugon si Jin So-han, oo. Sabi ni Yu Chen, narinig ko ang mga pinag-usapan niyo kahapon. Umaasa ako sa magandang hinaharap ng ating angkan kasama ka. Sumagot si Jin So-han, ganun din ako. May narinig silang boses mula sa likod, nandito ba lahat ng Tang Clan? Lumingon si Jin So-han at nakita ang isang lalaking may hawak na pamaypay na nakasuot ng asul na roba. Sinabi ng lalaki, hindi ko akalain na makikita ko kayong lahat dito. Napakasarap makita kayong lahat. Tinanong ni Yu Chen, hindi ba ikaw ang bunsong anak ng Shaman Clan?
Isinara ng lalaki ang pamaypay niya at yumuko. Ako nga si Shaman Gon. Sinabi ni Yu Chen. Ako si Tang Yu Chen. Sumagot si Shaman, isang malaking karangalan na makilala ka. Yumuko si Heron at nagsabi, ako si Tang Heron. Sinabi ni Shaman, ikaw marahil ang susunod na pinuno ng pamilya Tang. Sinundan niya ito ng karangalan kung makilala ang pinakamagandang dilag ng Sichuan. Sumagot si Yu Chen, Sir Shaman, kasalukuyan kaming nakikipag-usap sa isang mahalagang panauhin. Ituloy na lang natin ito mamaya. Humingi ng paumanhin si Shaman at sinabi, oh, patawad. Tumingin siya kay Jin Sohan at nagtanong, nasaan ang mahalagang panauhin na kausap niyo? Nagtaka si Yu Chen sa kilos nito habang si Jin Sohan ay ngumiti lamang. Nagsimulang lumingon-lingon si Shaman at nagsabing, nasaan ang mahalagang panauhin na kausap niyo? Hinailan ni Jin Sohan ng isang upuan at sinabi, umupo ka muna tayo bago natin simulan ang pag-uusap. Sumagot si Shaman, sige, habang iniisip, mabilis siyang umintindi. Sumunod ang 4 na lalaki sa mesa, at sinabi ni Shaman, tila tadhana na nagtagpo tayo ng ganito. Ako ang bahala sa pagkain ngayon. Tumingin siya kay Jin Sohan at idinagdag, para sa iyo rin, Mr. Important Guest. Sa isip ni Shaman, kahit papaano, hindi ko siya kinaiinisan sa kabila ng pagiging pilyo niya. Para siyang sigusa, sinabi ni Jin Sohan, dapat ako ang mag-aalay ng pagkain ngayon para sa mga tao ng Tang Clan. Pero isasama na rin kita. Tumugon si Shaman, kung ganun ang sabi mo. Ano nga pala ang pangalan mo? Sagot ni Jin Sohan, Jin Sohan. Nanlaki ang mga mata ni Shaman at biglang tumayo mula sa kanyang upuan, dahilan upang matamba ito. Jin Sohan. Bakit ang Jin Sohan ng 4 na Great Demons ay kasama ng Tang Clan? Sa isip ni Jin Sohan, napaka-interesante ng taong ito. Ipinaliwanag ni Yu Chen, sinabi ko sa iyo, Mr. Shaman, na may mahalaga kaming bisita. Pinag-uusapan namin ang White Heaven Demonic Cult. Maaaring hindi ka komportable dahil sa relasyon niyo sa Big Clan, kaya siguro mas mabuti kung ituloy natin ang usapan mamaya. Si Shaman, na pinapawisan, ay nagsabing, kayo ang White Heaven Demonic Cult. Bakit ang Tang Clan ay nakikipag-usap sa isang Great Demon tungkol sa White Heaven Demonic Cult? Sumagot si Jin Sohan, Mr. Shaman, kung isa nga ako sa 4 na Great Demons, hindi mo ba iniisip na matagal na kitang pinatay dito pa lang? Nagulat at walang masabi si Shaman. Tumingin siya kay Heron bago muling nagpigil ng kanyang emosyon at sumigaw kay Jin Sohan, ikaw. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob magsalita ng ganoon? Tanong ni Yu Chen, Mr. Shaman, minamaliit mo ba ang Tang Clan? Agad na tumugon si Shaman, hindi naman. Patuloy ni Yu Chen, kung ganun, iniisip mo bang isa akong walang silbing matandang hakluban? Lito at balisa, sinabi ni Shaman, hindi naman, hindi po. Yumuko siya at nagdagdag, paumanhin po, aalis na po ako. Tiningnan niya si Jin Sohan ng galit habang lumalabas, at ngumiti lamang si Jin Sohan pabalik. Paglabas ni Shaman, sinabi niya sa kanyang kasamahan, tara na. Napansin ni Jin Sohan, para siyang batang paslit. Tinanong ni Yu Chen, kilala mo ba ang Shaman Clan? Sagot ni Jin Sohan, narinig ko na sila. Tila mas magiging aktibo sila muli. Dagdag ni Yu Chen, Alliance Leader Jin, huwag mo silang patayin. Maraming magagaling na tao ang nagmumula sa Shaman Clan. Sa katunayan, sila ang nagbigay ng pinakamaraming leader ng Miram Alliance. Sinagot siya ni Jin Sohan, pagpapasyahan ko kung ano ang gagawin ko sa kanila matapos kong makita kung paano sila kumilos. Nanahimik si Yu Chen. Tinawag ni Jin Sohan si Haro na kasalukuyang umiinom sa ibang mesa. Lumapit si Haro habang iniisip ni Yu Chen, siya ang taong kumakain ng matamis. Sinabi ni Haro, oo, Alliance Leader. Inutusan siya ni Jin Sohan, dalhin mo si Mr. Shaman sa atin kapag malapit na tayong matapos kumain. Sumagot si Shaman, oo naman. Pagkatapos, iniutos ni Jin Sohan, sabihin kay Shaman na papapasukin siya at aalukin ng siya sa Little Town Pavilion, dahil hindi sapat ang lugar na ito. Tumugon si Haro, naiintindihan, at mabilis na tumakbo palabas. Sinabi ni Jin Sohan, kumain muna tayo, at sina Tang Yu Chen at Tang Heron ay pumayag. Nagsimula silang lahat na mag-enjoy sa pagkain. Habang kumakain, nagpalitan ng tingin sina Jin Sohan at Heron, at napangiti si Yu Chen sa kanila. Pagkatapos ng pagkain, lumipat sila sa tsaa. Habang umiinom, napansin ni Heron, matagal-tagal na rin mula nang umalis ang tauhan mo. Tila ayaw sumunod ni Mr. Shaman.
Biglang pumasok si Shaman at tinanong, bakit mo ako pinatawag? Tumingin siya kay Jin Sohan ng galit. Ngunit napansin ni Jin Sohan na mas nakatutok ang atensyon ni Shaman kay Heron. Mukhang siya talaga ang dahilan kung bakit bumalik si Shaman, naisip ni Jin Sohan. Tinanong ni Jin Sohan si Mr. Tang, sa tingin mo ba ay maayos lang kung sumama siya sa atin? Sumagot si Yu Chen, syempre. Sabi ni Shaman, salamat, Mr. Tang. Ngumiti si Jin Sohan at inanyayahan si Shaman na umupo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit mo ako pinatawag, tanong ni Shaman. Sumagot si Jin Sohan, magandang makita ang isang miyembro ng Shaman clan, lalo na matapos kong marinig ang lahat tungkol sa kanila. Tulad ng alam mo, naghahanap ako ng mga taong handang lumaban sa White Heaven Demonic Cult kasama ko. Hindi ko kayang kaligtaan ang Shaman clan sa ganitong labanan, hindi ba? Tila naguguluhan si Shaman, pero sumagot ng, oo, syempre. Tinanong siya ni Jin Sohan, may isang bagay akong gustong malaman. Sagot ni Shaman, ano man yun, itanong mo. Nagpatuloy si Jin Sohan, narinig ko mula kay Mr. Tang na ang Grandmaster na si Baek Muin at ang mga naunang henerasyon ng Shaman clan ay may malalim na pagkakaibigan. Matagal na itong nangyari, at gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kanilang relasyon sa White Heaven Demonic Cult. Agad na sinabi ni Shaman, walang kinalaman ang Baek clan ng Snowy Mountain sa White Heaven Demonic Cult, maaari kong garantiyahan yun. Nag-usisa pa si Jin Sohan, ang Baek clan ng Snowy Mountain. Kinumpirma ni Shaman, oo, ang clan ng Grandmaster. Ang Baek clan ng Snowy Mountain ay isang natatanging clan. Mahirap ang mga sining na kanilang sinasanay, ngunit unti-unti itong nanghina sa paglipas ng mga henerasyon. Tinanong ni Jin Sohan, bakit kaya? Paliwanag ni Shaman, nakakahiyaman, pero pareho ang problema nila sa amin. Hindi ito teknik na makukuha sa simpleng pagsasanay lamang, nangangailangan ito ng napakalaking halaga ng pera. Nakakagulat na nakapag-produce pa sila ng isang bihasang tao tulad ng Grandmaster Baek Muin. Dagdag pa ni Shaman, iniisip ko na maaaring inakala ng patriarch ng clan na hindi na sapat ang kanilang martial arts matapos mamatay si Grandmaster Baek Muin, kaya umalis siya upang maghanap ng Northern Sea. Wala nang nakarinig mula sa kanila mula noon.